Magandang araw mga kaibigan, ako si Alexei Pechi. Ngayon ay ika-10 ng Mayo at tara, sa episode na ito, sabay nating balikan ang mga kaganapan na yung araw. Ngayon, pinag-uusapan sa buong mundo ang parada ng tagumpay sa Moscow at ang kakaibang tigil putukan na hindi naman totoong tigil putukan. Nagsalalita si Vladimir Putin tungkol sa pagtatapos ng digmaan, si Trump ay nagulat ng 3 araw na tigil putukan pero sa mismong labanan ay hindi mukhang may tigil putukan. Tatalakayin din natin ang nangyayari sa Europa, ang katahimikan sa mismong labanan na nais ni Trump at paano ito naging madugong panlilinlang ng Kremlin. Kung paano si Vladimir Putin naghanap ng tsansa sa negosasyon. Ano ang nangyayari sa gitnang silangan? At pag-uusapan din natin ang misteryosong, syempre, hantavirus na malapit na mismo sa Ukraine. Kaya bago tayo magsimula, gaya ng dati, hihilingin ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel, mag-like at magsilat ng pag-ibig. Kahit anong komento ninyo sa episode na ito. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Magsisisimula tayo sa mismong talumpati ni Vladimir Putin noong gabi ng Mayo siya matapos ang victory parade na tinawag ng ilan na talumpati ng kawalan ng pag-asa. Matapos ang parada, naglabas si Vladimir Putin ng mga pahayag na tinawag niyang hakbang papalapit sa pagtatapos ng digmaan. Ayon sa kanya, sa tingin ko papalapit na sa katapusan ang labanan sa Ukraine. Anong ibig sabihin nito para sa atin? Sa kasamaang palad, hindi ito mga salita tungkol sa kapayapaan. Tungkol ito sa nararamdaman ng diktador na, ayon sa kanya, sobrang lalim na ng kanyang tinatahak. Sinabi niya doon na ang mga Europeo at Estados Unidos ay gumawa ng landas ng pagtutol laban sa Rusya at ngayon ay hindi na sila makakilos pakaliwa o pakanan. Ibig sabihin, sinusubukan ni Vladimir Putin na ibenta ang ilusyon ng kahandaang makipagkapayapaan na yon kahit hindi pabor sa kanya ang sitwasyon sa larangan ng labanan. Ayon sa datos ng Institute for the Study of War, ngayon taon ay unang beses na mas maraming teritoryo ang nabawi ng mga tropang Ukrainyano kaysa sa nasakop ng mga Ruso. Hayan, sa totoo lang, sinusubukan niya magpalipas ng oras, umaasa sa isang pahinga para muling tipunin ang kanyang mga natalong unit bago inaasang makipag-ugnayan si Vladimir Putin kay Xi Jinping. Sa pagtatapos ng susunod na linggo, pupunta na si Donald Trump sa Beijing. Tiyak na mangyayari ito. Pagkatapos ng pagpupulong kay Trump, tatalakayin naman ito ni Xi Jinping kay Putin. Sa kabila ng pagpapakitang mapayapa ni Putin, nakatago ang kabulukan at manipulasyon sa isyu ng pagpapalitan ng bihag. Sabi ni Vladimir Putin, noong Mayo 5 pa lang binigay na namin sa Ukraine ang listahan ng 500 tao para sa palitan. Sa una, gusto daw nilang suriin, baka 200 lang daw. Pagkatapos, hindi na sila nagparamdam, hindi sila handa sa palitan. Siyempre, kasinungalingan ito dahil ang totoo ay pumayag naman talaga ang Ukraine sa tigil putukan habang ginaganap ang parada ng tagumpay sa Moscow kapalit ng pagsang-ayon ng Russia sa pagpapalitan ng mga bihag ng digmaan gamit ang pormulang 1,000 sa 1,000. Matapos ang parada ng tagumpay ni Putin at mawala ang banta, muli niyang hinarangan ang totoong listahan ng mga tagapagtanggol ng Ukraine para sa pagpapalitan. Kasabay nito, binanggit ng diktador ang inisyatiba ni Donald Trump sa 3 araw na tigil putukan mula ika-9 hanggang ika-11 ng Mayo. Sinabi ni Putin na pumayag ang Russia pero ibang lumalabas sa mga pangyayari noong Mayo 10. Sa nakaraang gabi lang, mahigit 100 paglabag sa peking tigil putukan na ito ang naitala sa frontline. Walang totoong tigil putukan, tabing usok lang ito para mailipat ang reserba. Sa parehong panahon, 2 araw nang umiiwas ang Ukraine sa mga panglalayuang pag-atake dahil walang malawakang pag-atake ang Federasyon ng Rusya. Pero kung babalik ang Moscow sa malawakang digmaan, tutugon din ang Kiev sa parehong paraan. Ngayon, babanggitin ko ang sinabi ng Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Nakakatuwa na ngayong araw, walang malawakang pag-atake misael o pag-atake mula sa himpapawid na naganap. Pero sa mga lugar sa harapan, sa mga komunidad, malapit sa linya ng labanan, walang katahimikan. Patuloy ang mga Ruso sa opensiba sa mga mahalagang direksyon. May pambobomba at drone na pag-atake, iba't ibang uri sa harapan. Ayan, at pagkatapos, sinabi ni Zelensky na ang Ukraine ay tutugon sa parehong paraan. Kung magpasya ang mga Ruso na bumalik sa ganap na digmaan, babalik din kami. At lalo pang lalakas ang mga long-range na pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia. Ngayong araw, lumabas ang New York Times na may pamagat na parada ng kahinaan ni Putin ay binibigyang diin ang sandali ng kanyang pagiging vulnerable.
Itinuturo ng mga analista ang kawalan ng makabagong armored vehicle sa Red Square. Hindi ito aksidente, kundi resulta ng long-range drone at missile attacks ng Ukraine na nagudyok sa Kremlin na higpitan ng seguridad sa Moscow at umiwas magpakita ng lakas. Kapag binanggit ng diktador ng Russia ang pagtatapos ng digmaan, hindi niya ibig sabihin ay kapayapaan. Malinaw na si Putin ay kasalukuyang naghahanap ng paraan anumang uri ng negosasyon para patagalin pa ang oras. Sa kabilang banda, sinusubukan ni Putin na ihanda ang daan. Mga pag-atake o pansamantalang tigil putukan sa digmaan na walang totoong tagumpay pero kailangang ipakita ng mga Ruso na parang tagumpay ito. Kasabay nito, sa kabila ng pekeng tigil putukan, kahanga-hanga ang bilang ng mga kaswalti sa panig ng mga mananakop sa loob ng isang araw. Ayon sa General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, nabawasan ng 840 ang mga mananakop at umabot na sa mahigit 1,341,110 ang kabuuang kaswalti ng Russia. Pinakakapansin-pansin ang artilerya, nasira ang 75 sistemang artilerya. Ipinapakita nito ng kontrabataryang operasyon ng Ukraine na pinalakas ng mga bagong robotic na sistema sa lupa ay gumagana ng mas mabilis kaysa sa kalaban. Sa harapan, pinakamabigat ang sitwasyon sa Donetsk, lalo na sa depensa ng Liman at mga labanan sa paligid ng Pokrovsk. Iniulat ang mga pambubomba malapit sa hangganan ng Sumay. Higit 10 pamayanan ang napailalim sa putukan. Tungkol naman sa sitwasyon sa mundo, sa konteksto ng geopolitika, ngayong Mayo 10 sa wakas ay nagpadala ang Iran sa pamamagitan ng Pakistan ng sagot sa isang pahinang memorandum ng Estados Unidos tungkol sa pagtigil ng labanan. Ayon kay Ibrahim Rezai ng Iran, dapat magbigay ng konsesyon ng Estados Unidos. Ngunit hindi pa alam ang mga detalye ng alok mula sa panig ng Iran. Ngunit kapansin-pansin na ang ibang mga bansa, kabilang ang Qatar, Saudi Arabia, Turkey at China, ay nasa malapit na ugnayan sa mga Iranian, ang ministro ng ugnayang panlabas para magkasundo. Lahat ng bansang ito ay naniniwalang kailangan ang kasunduan dahil ang pagharang sa Strait ng Hormuz ay kritikal na nakakaapekto sa kanila. Nakaka-interes dahil matapos ang negosasyon ng Estados Unidos at Iran, unang beses mula simula ng digmaan laban sa Iran, nayagang pinadaan ng Qatar ang tanker ng likidong natural na gas sa Strait ng Hormuz. Maaring ibig sabihin nito ang unti-unting pagbabalik ng supply mula sa reyon o nakuha ng Qatar ang ilang pribilehiyo para sa sarili nila. Gusto kong sabihin na ang Qatar ay isa ng mahalaga, bagamat lihim na tagapamagitan ng Estados Unidos at Iran. Paalala, critical pa rin ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Kagabi, tinamaan ng US forces ang 2 barkong Iranian na sumubok makalusot sa blockade. Bilang tugon, sinimulan ng Iran na atakihin ang United Arab Emirates gamit ang mga misail. At ngayong araw, muling sinabi ng Iran na sila nga ang umatake. Tungkol naman sa mga balita sa loob ng Estados Unidos, nakakagulat din ang mga ito. At dito, kailangan nating maghukay ng kaunti pa. Agad kong sasabihin, maaring mukhang malayo ang paksang ito sa mga hindi nakatira sa Estados Unidos, pero hindi totoo yon. Tiyak na maapektuhan kayong lahat nito. Ngayon, lahat ng pangunahing media sa Estados Unidos, mula sa New York Times hanggang sa Politico, ay tinatalakay ang pangunahing iskandalo sa mga tauhan sa Washington. Opisyal nang inihanda ni Donald Trump ang kautusan para tanggalin sa posisyon ang pinuno ng Food and Drug Administration na si Martin McCarthy. Ang opisyal na dahilan na inihayag ng White House ay ang hindi kasiyahan sa bilis ng sertipikasyon ng mga bagong medical na gamot at ang burokratikong sabotahe. Tandaan ninyo ito. Huwag mo nang patayin ang video dahil maapektuhan din kayo. Hinigpitan ni McCarthy ang kontrol sa presyo ng gamot sa Estados Unidos na nagdulot ng galit sa mga lobbyist ng Big Pharma. Totoo, ultimatum ang ibinigay ng pinakamalalaking sponsor ng mga Republikano kay Trump. Alinman ay aalis si McCarthy o babawasan ang pondo para sa kampanya ng Republican Party sa midterm elections. Bukod pa rito, ilang beses nang nakipagbiskusyon si McCarthy kay Trump tungkol sa paggamit, ayon sa kanya, ng mga mapuwersang hakbang sa pandaigdigang usapin. Halimbawa, mga hindi makatuwirang lisensya para sa mga kahina-hinalang gamot o biglaang pagbaba ng presyo. Pero ang buong kwentong ito ay inilagay ni Donald Trump sa usapin ng bagong banta ng pandemya at ng hantavirus. Ngayon sa Tenerife, nagpapatuloy ang malawakang paglikas ng mga pasahero ng cruise ship dahil sa pagputok ng hantavirus doon.
Natatakot ang mundo sa bagong epidemya, samantalang si Makary bilang pinuno ng pangunahing regulator sa Estados Unidos ay kumuha ng sobrang maingat na posisyon ukol sa mabilis na pag-aproba ng mga eksperimental na bakuna laban sa hantavirus na ito. Sinasabi ng pandaigdigang media na walang bakuna sa virus na ito dahil sa mabagal na burokrasya at pagtangging magsagawa ng eksperimento. Вот, и Dapat nating malaman na kapag mabilis inaprubahan sa Amerika ang experimental na bakuna, agad itong kakalat sa mundo. Lumabas na ang hantavirus ay lumapit na sa Ukraine. Isang tao sa Poland ang nakwarantin matapos posibleng makasalamuha ang isang pasahero ng cruise ship na Hondius na inilikas na yung araw sa Tenerife. Doon mismo sa barkong iyon, nagkaroon ng outbreak ng hantavirus. Sa loob ng Hondius ay may isang Polish na kapitan. Sa huli, nais kong sabihin ng hantavirus ay grupo ng mapanganib na sakit na naipapasa sa tao mula sa mga ligaw na rodent. они могут вызвать геморрагическую Lagnat na may pinsala sa bato at malubang pulmonary syndrome. Hindi naman yata naipapasa ang virus na ito mula tao sa tao at kadalasan ang impeksyon ay nangyayari dahil sa paglanghap ng alikabok na may mga partikulo ng mga inilalabas ng mga nahawaang rodent. Pero ang problema, dati ay inakala na hindi na ipapasa ang virus na ito sa tao. Mga kaibigan, dito muna ako titigil. Pero gusto ko agad ipaalala sa mga nanonood na nagsasalita ng Ukrainyano sa YouTube channel na ito na mayroon na akong bagong YouTube channel na eksklusibong nasa wikang Ukrainyano kung saan gabi-gabi naming binubuod ang mga nangyari sa araw na may focus sa mga isyung mahalaga sa mga Ukrainyano. Kaya iiwan ko ang link sa nakapin na komento sa video na ito at sa description ng episode na ito. Narito ang link sa bagong YouTube channel sa wikang Ukrainyano. Bisitahin at mag-subscribe kung nais ninyong makapanood ng balita sa Ukrainyano. Sa mga komento sa ilalim ng video na ito, isulat ninyo ang inyong opinyon, mga konklusyon, at syempre, mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-like ang episode. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe sa sponsorship sa mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.